ni guys. Nang gila ko, alam niyo ba nang dahil sa kanya na nahimik ako, iniyakan ko si Anya nang dahil. Reply mo si Paolo. Baka nagsumbong yun. Isipin niyo guys, sinagot-sagot ako ni Anya nang dahil sa kanya. Si Rachete, naghahanap ng kakampi at saka magpakaawa-awa. Nakala niyo naman, pa-victim. Kahit mag-smoke pa siya daw, wala pa kayo. Ang inabi. Ako pa yung ginawa niyang sinungaling. Maganda kung pumunta siya dito. Pumunta ka na dito. Binigyan ka na namin ng chance na umamin. Sabihin mo yung totoo, pero wala. Ano pa rin hindi ganyan pa rin yung sinungalingan mo. Isipin niyo inaway ako ni Anya nang dahil sa kanya dahil ako yung sinungaling. Sinungaling daw ako. Sabi ni Anya, hindi so nagre-reply siya. Ano yan, ma'am? Si dahil doon sa doon sa pinapakitang sa hulog ba yun? Tapos, ang pinakamalala, dumaan siya sa amin kay Hana para lang makapanghutot sa mga admin na handle namin. Akala naman namin, totoo. ng mga parang sa admin, nang hutot siya para lang daw sa papadala sa amin. Lagi niya sinasabi, papadala daw sa alam mo, nag-order ka ng sapatos. Nag-order ka ng sapatos para sa, pagbibigyan mong ina-idol mo. Tapos yun pala, sa pang-sarili. Ay, ewan ko na, ayoko magmura. Pigil ako. Hindi kasi ma'am, simula simula S2 tsaka S3. Meron mga alam niyo, ito yung sinasabi ko sa mga nanonood. Ito yung dahilan guys kung bakit nung nasa Kumu pa sila Anya at Amber, mahigpit ako nagsasabi sa mga lahat na nagpapadala sa akin kumontak kasi ayoko tong mangyari. Ayan ang nangyari ngayon. pautang po kasi ng emergency si Papa. Guys, nag-order po pala ako ng sapatos para kay Anya at Amber kaso po na kinulang po ako. May kulang po ako nasa 3 to 4K. Baka pwede niyo akong tulungan. Paano ka makaka-order ng kulang? Matawa yun Paano ka makaka-order ng kulang? Pagka umorder ka online, credit card o kaya Ito pang malala. Jordan yung in-order niya. Jordan pa talaga. Pambihirang buhay to. Sinendan pa New Zealand yon. Ay, nako po. New Zealand. Nanahimik ako guys kasi sabi ko nga gusto kong malaman at kusa nilang madiscover ang katotohanan kaya ako nanahimik. Kaya ako nawala sa mga GC. Kahit sa live nila hindi ako nagpupunta. Alam niyo bakit? Ba't di ako nagpupunta? Kasi tuwing live ni Anya at ni Amber siya yung nakikita ko. At gusto ko siyang ayoko lang talaga magsabi ng mali na ayoko kasi makita ng ibang mga supporter nila Anya na may nangyayari na hindi maganda sa connection ng kay Anya at Amber. Pero ako nagtiis ako. Sabi ko, sige, go. Isang araw malalaman niyo yung katotohanan. Ayan, sumabog. Ilang beses na din kasi kami nag-try na parang pagbigyan nga siya. Isipin nyo nagpa-opera ako is December. Tapos January is healing ako. Tapos habang healing ako, punta ng Cavite para lang para lang dun sa ibibigay daw na kineso. Tapos punta kami ubos na yung savings namin sa pagpunta pa lang ng Cavite, Marikina to Cavite, magkano yun? Oo, yun talaga yung reason guys. At sa mga pinaka-close friend. Isipin nyo, simula January na lang. Simula January hanggang ngayon, wala pa rin kaming nahihita sa kanya. Tapos hindi pa siya nakikipag-communicate talaga sa amin ng maayos. Ang dami niyang excuse, pero ang dami rin naming patunay na hindi naman totoo lahat ng excuse niya. Hoy, Maris, ba't nandito ka? Sobrang niya, isipin nyo mamaya. Sige, bye-bye. Thank you. Update mo ako. Bye-bye. Manood na lang ako live. Sobrang niya. Okay. Kasi sabi niya, sabi niya, side na ako kila Anya at Amber nung unang pasok niya sa amin. Sabi niya, kay Anya at Amber na ako kasi yung inadminan ko sa kanya, hindi naman siya sabi niya active. Wala naman ako napapala doon. Yun pala, meron pala siyang balak. Yun ang hindi namin nakita. Kaya pala sobrang dumidikit siya kasi meron pala siyang plano.
Ano yan? Spill the tea. Spill the tea. Ano Gusto yan, mo yung tea? mga nang-scam sa amin. Tapos nandamay pa na spender, fandom, CC. Uy! Alam nyo guys, kung si Anya at si Amber lang, medyo hindi ganun kaingay. Ang kaso kaya yan nag-ingay na to sila kasi nadami na yung mga taong sumusuporta sa kanila. Alam niyo Yung mga yun, taong sumusuporta sa Nag-notes kanila. kami, ang dami nag-message din sa amin na gano'n din yung ano namin. Kahit nga hindi namin kilala, kahit hindi kami kilala, nag-message sa amin na kilala daw yun eh. Oo. Sayang kasi. Kayo talaga guys. So, dapat dito kayo sa nanay at tatay kumukonsulta. Pambihira kayo. Oh. Hindi totoo, Papsi. Medyo nagtampo talaga ako sa dalawang to. Tanungin mo si Anya. Sorry naman. Sobra. Itong mga nagbigay din daw. So, sa amin kayo nagtatanong. Guys, yun na nga ang naging ano din. Yung iba kasi, wala eh. Yung iba, alam ko naman na yung iba dumadirect na rin. Kaya pinayaan ko. Sabi ko nga, nakadepende na rin kay Anya at kay Amber. Pero yun yung totoo. Noon pa, sinabihan ko na kayo, di ba? Na kung meron man kayong totoo na sa tingin nyo na medyo alanganin kayo paano makarating kila Anya, alam niyo naman sino ko kontakin. At saka kung pagdating naman sa pera, hindi ko kakamkami ng pera ni Anya at Amber. Yun lang masasabi ko sa inyo. Oo, aanhin namin yun. Kaya naman namin magtrabaho. Hindi nila kaya yun guys. Kasi totoo ko lang, binibigyan na kami ng allowance kahit di nga kami humihingi. Totoo, ayun lang din kasi, kaya hindi rin namin masisisi yung iba. Kasi, syempre, totoo naman, admin namin siya sa Amber. So, parang syempre, pagka kunwari may binenta siya or what, syempre, parang naiisip nila na, sinong hindi maniniwala admin naman namin siya. Kaso hindi naman namin kontrolado, hindi din namin alam talaga yung mga pinagagagawa niya. Kaya pasensya na doon sa mga tao na nabentahan niya nung hindi pa namin lumalabas na dapat na ilalabas this end of the month netong February na t-shirt. Hindi pa namin talaga siya masigurado kasi nga sa kanya din talaga nakakonekta yung nagpiprint ng t-shirt na yun. Kaya pasensya na. Tapos nalaman pa namin na parang may nabentahan ata siya na 400 pesos lang. Hindi naman namin siya binibenta ng 400 talaga. At meron kaming sabi ko noon, pwedeng magpa-reserve pero kailangan magbayad ng reservation kasi nga limited lang yung pieces ng items. Tapos hindi namin alam na tumanggap na pala siya ng bayad ng reservation kung hindi pa sinabi sa amin nung nagbayad mismo. Nagulat nga lang din ako, nalaman ko, tig 400, seryoso ka, ang mahal-mahal nun. Oo, wag muna kayong kasi hindi pa talaga namin sure kasi nga nasa kanya nga lahat ng connection about dun sa t-shirt na hindi rin namin alam kung totoo kasi hindi naman namin siya nakakausap. Kumbaga siya lang talaga yung nagiging tulay namin as doon sa may Pabili merch, 400. 400 lang t-shirt na yun tapos maganda na. Ano yun? Lugi kami, be. Hindi, tawag dito. Kasi kung magpapagawa kayo ng t-shirt, pwede ko naman kayo recommenda doon sa sa kaklase ko dati. Gumagawa talaga siya ng t-shirt ng Letran at saka UST. Thank you, Goddess Pag. Thank you, Daddy. Ang nakakaano lang kasi talaga, nang-i-scam siya, ginamit niya yung pangalan namin kahit sa pagbebenta ng shirt na yan. Eh, hindi pa nga namin nilalabas, tapos pinapakita niya na agad yung design pati. Tapos at the same time, ang pangit lang na ang ayos-ayos ng touring namin sa kanya. Tapos yung nasaktan ako sa part, masiniraan niya ako sa mismong kaibigan ko. Ang tagal-tagal ko ng kaibigan. Hindi niya ba alam? Doon ako nagulat. Hindi niya ba alam? Isip na may sasabihin at sasabihin nun kay Anya yun. Ang dami pa namin patunay, hindi kami gumagawa ng kwento kasi may mga screenshot talaga kami. Guys, may mga hawak kami ebidensya. Lahat ng palusot niya nandito talaga. Yung palusot niya na inaabutan na ng 2 weeks, 1 week. Pati yung mga sinasabi niya na, wag mo sasabihin kay Anya na nakausap mo ko ngayon na kasi ganyan kasi nagkukunwari lang pala siya na walang cellphone. Ilang beses na namin kasi siyang pinagbigyan talaga. Isipin nyo, sa laki ng na-scam niya. Ay, nako. Kasi around season 2 tsaka season 3. Ang nangyayari naman, ang dami nagbo-volunteer na mag-admin ng iba't ibang CC. Tapos, pero mga iilan na biglang mag-PPM sa akin sa K. Biglang hihingi ng tulong. Kinukulang daw sa tuition. Sabi ko,
Hindi ko na lang pinansin, pinababla ko lahat. Oo, mabait naman talaga siya sa amin kung sa ano lang. Pero sobrang sinungaling niya talaga at saka hindi naman medyo, parang ano talaga siya selfish para gawin niya yung ginagawa niya sa amin ngayon. Kumbaga, yun nga, may hidden agenda kaya siya ano. At saka guys, kung totoong na may problema siya, ba't di na lang siya dumaan na nagpatulong na lang sana siya kaysa nang scam siya? Ba't di na lang siya nagpatulong? Sinabi nga namin, ilang beses na namin talaga siya kinumpronta kahit kanino niya itanong ng mga kasama namin dito. Ilang beses na namin siyang pinaamin kung totoo ba o hindi, kung hindi niya kaya or whatsoever. Basta magsabi lang siya ng totoo. Hindi niya magawa, pinapanindigan niya yung kasinungalingan niya. Tsaka pwede rin naman siya, sabihin na natin, sige, siya na mag-asikaso ng merch. Persentuhan na lang siya. Asikasuhin niya na maayos. Hindi yun nang gaganyan pa siya. At least, kahit pa paano, o di nakaporsyento siya, o di okay, pero at least malinis. Pero, yun. feeling ko, matagal na nang ginagawa yan eh. Kasi may mga Ayon sa sa mga taong kilala ko na mga co-admin din sa Kumu na nakilala ko, sabi daw nila matagal na daw niyang modus yan. Pero sa totoo lang, hindi ko in-expect na pati si Anya at si Amber idadamay niya. Kasi kanina lang mismo, nung nagkausap kami, pagkatapos namin ng call ni Anya, tsaka nung iba meron akong ka-chat, isa sa mga din, kilala din ni Anya to. Hindi ko babanggitin pangalan niya, pero 4K, ilang months na daw di pa nababayaran. Kilala ko yan. Hiniram niya. Kilala ko yan. Body ni Anya to eh. Kahit yung isa sa mga kasama namin ngayon dito, sinabi niya sa akin na matagal na nga daw ginagawa ni Bev. Basta yon, matagal na nga daw ginagawa ng babae yon. And one of the Pero hindi niya sinasabi sa amin kasi hindi niya daw akalain na gagawin din daw sa amin. Isipin niyo, yung hiniraman niya ng para sa pangkondo is spender. Spender. Naaagigil kasi siya, hindi nga naman pwede. Masyado siyang pag-victim. Kala mo biktima, ang dami namang pera nakuha. Alam mo yung nagkasira-sira yung ang dami kong overthink na hindi maganda kay Anya at Amber, yun panandahilan sa kanya, lintik siya. Oo, pinatutok ko pa yun dito sa bahay. Ilang beses ko siyang kinupkop dito sa bahay. Tapos, gaganyanin niya lang ako. Halos inano niya na tinuring na siyang kapatid ni Anya. Ako hindi ko siya tinuring na kapatid kasi hindi naman talaga. Parang kasi simula kasi nung na-feel ko na parang may mali na talaga. Alam naman ni Anya yun. Alam din ni ate girl yun na gano'n yung nafe-feel ko talaga. Na parang nawawalan ako ng tiwala. Sinasabi ko yun sa kanya kasi gano'n nga ako, na open nga akong tao. At sinasabi ko talaga sa kanya na nawawalan ako ng tiwala. Nahihirapan ako magtiwala. Pero si Anya, alam ko na talagang parang turing niya doon kapatid, tapos gaganon-ganonin niya lang. Ang isipin niyo, sinasabihan ko si Anya, ganito. Hindi ma, okay siya. Ay, na lang. May pasok si ate. Kaya may pasok din ikaw. Pa? Wag niya ako nga naiinis ako sa kanya. Ba't ako pa? Sino ba kasi? Mama naman, di ako alis ngayon. Oo, kasi promise guys, hindi naman kami magsasalita ng ganito kung hindi talaga pero ang tagal na namin tiniis talaga yan. Tapos sobrang nanggigil na din, sobrang pagkasinungaling niya na pwede naman na lang siya magsabi na ganito ganyan, hindi niya pa kaya, pero nagsisinungaling siya tapos nagdadami pa siya ng ibang tao. Ako nga, nanahimik ako. Ilang buwan ako nanahimik na? Mga 2 to 3 months? Simula din last year? Last year pa. Simula nang lumapit, ganito Papsi yan. Simula nung pumasok siya sa buhay nila Anya at Amber, na napansin ko talagang ang init ng dugo ko sa kanya. Tapos sinabi ko kay Anya, tapos pinagtanggol siya ni Anya. Sabi ko, okay, bahala ka. Since noon, lumayo ako sa kanila. Kasi sabi ko sa sarili ko, sige, ihintayin ko na kayo mismo makadiscover ng totoo.
Ayan. Kaya kaninang umaga, sinabihan ko si Anya, saan ngayon? Hindi ba sinabihan na kita? Wala. Hindi kayo nakinig. Ako naiyak. Guys, sa totoo lang, umiyak ako kay Mami Ash. Kasi nga, yung license ko was supposed to be ma-release na dapat February, may license na ako. May postal ID na ako. Yung passport ko dapat this month or maybe February, March or April nandyan na. Kasi I'm planning to process visa. Kasi pupunta ako ng New York. Pupunta ako sa tita ko. Pero tignan nyo, na-delay dahil sa kagaguhan niya. Hindi ako makaalis. Tapos alam mo ba, pina-stop niya talaga yon. Pinastop niya. Yung pagpapagalaw nila Mami Ash nun, kasi nga sabi niya siya na daw kilos at bayad na daw. No, be, hindi lang bayad. Nasa kanya na daw. And then ito lang yun nung nasa kanya na. Pero yun nga madali na daw kasi meron na daw. Isipin nyo, simula nang lumapit siya kala Anya at lumayo ako kasi pakiramdam ko may mali talaga. Kaso wala, pinagtatanggol siya ni Anya. Kaya sige, sabi ko sige go. Kasi darating yung araw na si Anya kusang babalik sa akin. Yun pala yun. Kaya pala Kaya kung sa mga nagtatanong kung bakit ako nawawala sa live ni Anya at kahit silip di ko sinisilip, tiniis ko yun. Umiiyak na lang ako pagkausap ko si Anya sa call. Alam ni Hana yun. Ano pang malala? 'Di ba? Yun nga by January, hindi ako noon, lumalabas ako, nakabenta pa ako, 'di ba? Lumalabas ako kasi nga ganun kailangan namin pumunta doon para makuha namin yung pera ko or yung Saka namin yung gamit gusto kami daw makilala. Oo, basta ang dami niyang madami sinasabi. Di punta kami doon. Tayo na, Cavite. Marikay na to, Cavite. Biyahe kami. Merong time na as in 2 weeks or 3 weeks na namin ginagawa yun. Sobrang pagod na ako. So, sobrang pagod ko, hindi ko na napigilan. Nasa mall kami, umiiyak ako. 'Di ba, be? Tapos sabi ko sa kanya, sobrang pagod na talaga ako. Nagbe-breakdown na ako sa mall noon. So, sobrang hindi ko na gagawin kung tama pa ba yung ginagawa ko. Gusto ko lang talaga mabalik yung pera ko. Kaya nga kung makikita nyo, mansa rin nila Anya, kahit greetings walang natanggap si Anya at Amber sa akin, or walang post. Dati, di ba, kita nyo, active ako sa page. Pag mansa rin nila, ako pala. Kasi may dahilan. Sobra talaga, lala talaga, guys. Oo. Kahit ako, nasa kanya din yung license ko. Tapos sabi ko sa kanya, kasi kaya-kaya ko magpagawa ng license. Kasi naman ako, nakapag-exam na ako. So, 1 month na lang yung hihintayin nun if ever. 1 month na lang hihintayin nun para makakuha ng non-pro. Sa totoo lang, sinabihan ko yan sila. Sasabi ko, totoo ba kasi yan? Ilang beses namin siyang kinonfront. Totoo ba yan? Nasa iyo na ba? Oo nga daw. Nasa kanya na nga daw. Ganyan-ganyan. Sabi niya, nakuha niya na nga daw. Ulit-ulit siyang ganun. So sabi ko, sige, hindi na ako papagawa ng license. Kasi syempre, hindi naman pwede maulit yung record nun. Hindi na nakakita na yun. May record na yun eh. Hindi. Pwede naman yun. Magpa-file ka double check mo sa LTO kung meron ka na talagang ID. Di ba, that is pagka sinabi mo na wala mo yung ID. magagawa mas malaki pa ata yung bayan nun eh. Hindi naman. Kaya lang gagawa ka lang ng kaya lang malaki kasi gagawa ka ng affidavit, magpapagawa ka nun. So, magbabayad ka. Parang maglulos ka. Maglulos. Ng kaso daw. Kasi delikado yun eh. License pa. Delikado yun. Kasi personal IDs nyo yun. Pwede nyo gamitin yun anywhere. Totoo. Tapos at the same time, ipapacheck daw ni tita. Bukas, i-update ko si tita i-ask ko si tita if anong update. Kasi ipapacheck niya daw yun sa LTO. Oo. Pwede rin naman. Punta kayo ng tool po. Kaya parati kung tuwing mag-chat kami ni Anya, passport or ID mo, nang balita.
Guys, kahit ano yung Ginaganon Mami ko. Ash, palagi kong sinasagot kay Mami Ash, process na okay na, huwag ka nang mag-alala. Kasi alam nyo, sa una pa lang, ako talaga nagpapaprocess kay Anya. Kaso, nung nalaman ko na sabi niya, okay na ganito. So, ako naman, kampante ako. Sabi ko, hindi ko alam kung sino dinaanan nila. So, ako na nahimik ako. Sabi niya, okay na eh. Oh, so tumahimik ako ngayon. Gine-check ko kasi palapit na palapit ang pag-uwi ko. 5 months na lang, uwi na ako ng Pilipinas. Sabi ko, ina-update ko si Anya. Sabi ko, Anya, ano ng balita? Pinapaprocess kasi guys ako ni Mami Ash. At the same time, alam ko ni Mami Ash, pupunta ako New York. At the same time, magtutur kami. Si Mami Ash, kasama sila ni Amber. Pero yun nga yung Kasi may plano talaga ako kay Anya at Amber na pag-uwi ko. Kaya ako tutuloy ng uwi. Kasi Sa bansa, wala kaming passport. Sabihin ko sana airport. hindi kami makakalabas dito sa sa Pinas kasi wala pa akong passport guys. I really need to process. sabi ko nga, Anya, asikasuhin mo ang mo kasi iiyak ka talaga kapag nakita mo, iiwanan kita sa bahala ka. Halangan naman si Amber. Talaga ako guys, umiyak talaga ako kasi alam niyo, na-waste yung time ko. Na-waste yung time ko na supposed to be February nandun na passport tsaka license. Ang hirap guys, sa totoo lang. Alam niyo sa feeling na walang kotse, palagi kayo nag-grab, gumagastos kayo palagi sa pamasahe. Alam niyo sa feeling nun. Kaya ayaw ng family ko at the same time. Palagi ako nag-grab. Ayaw ng family ko sa totoo lang. Ayaw nilang maranasan kong mag-jeep. Ayaw nilang ganon. Tapos ngayon, pinapag-grab ako. Ayaw kong basta. Alam ng family ko kasi hindi ako Isipin mo, Papsi, nagagawa na magsinungaling ni Anya sa akin dahil sa pagtatakip niya dyan. Totoo. Nagawa na niya magsinungaling. Totoo guys. Sobrang sobrang ko talaga kay Anya kasi pinagtatakpan niya, nagsisinungaling na siya sa akin. Lahat, sobrang updated ako sa iyo lalo na pag sana ako pumunta. Pero walang alam si Mama Ash, pumapunta ako dito. Alam niyo bang umiyak ako kay Anya simula nang hindi na siya nag-aaral. Parang sinabi ko, baliwala kay Anya lahat. Ano to? Regular supporter lang ba niya ako ngayon? Sobrang tampo ko kay Anya, sa totoo lang. Ang dami nagtatanong bakit wala ako. Ang parati ko sinasagot sa mga supporter nila. Nagpahinga lang ako kasi ayoko din naman na may masabi yung mga supporter nila. Sabi ko nagpahinga lang ako pero hindi nila alam sa likod ng sinasabi kong pagpapahinga may dahilan. Bale, ganito na dapat ha. Okay. Pagka may mga sobrang importante kayong kailangan na gawin, sabihin nyo lang kami. Kunyari, may pupuntahan kayo na importante, may mga papeles kayo na kailangan. Magtanong kayo sa amin. Para ma-guide namin kayo. Huwag kayong magpapakampante doon sa mga na mag-aasikaso, ganito, ganyan. Huwag ganun. Kailangan kayo talaga. Bali, akils ko yun. Kunyari, kagaya niya, kung daw nag-aamal, balak mo bumili ng kotse, tanong ka sa amin. Sa totoo lang, Papsi, ang dami kong pinaplano sa dalawa. Pero alam mo bang na ko yung lahat postpone? Na-postpone lahat ng guys sa kagagawa niya. Kasi nga, pinaniwalaan siya namin. Postpone. Respond ko lahat. Yung pera, nandyan na yun eh. Pero yung kasinungalingan, yung pinagpaggago niya sa amin, hindi na matatanggal yung Pero tawag dito, gawan nyo ng paraan yun, mabawi yung mga ID nyo. if totoo, Daddy, that's the point. Nag-scroll lang naman ako. Wait lang, ang tanong, totoo bang kumuha ng ID? Yun ang tanong. Talo ka niyan. That's the point naman. Kasi binigyan siya namin ng chance. Sabi ni Amber sa kanya, kung totoo naman, kung wala naman talaga, magsabi ka na lang. Hindi, teka, ganito, kung makakausap nyo, ako nandito man, Sa akin na. Mama. mamimili na lang siya. Mama, sabihin. Oo nga, kilala ko. Kung hindi siya kumuha ng ID talaga, okay lang, walang problema. Pero sabihin niya. Ngayon, kung hawak niya yung mga ID niyo,
Kailangan niyang ibigay yun kung ayaw niya makasulto. So, kailangan muna namin alamin. Ito totoo. Yung una niyong gawin, alamin niyo kung totoo bang kumuha. Oo. Alamin niyo muna kung totoo nga kumuha. Kasi baka palusot lang niya yung kumuha pero wala naman talaga. Oo. Baka kasi mamaya dahil Tsaka wait lang. Anong sabi niya na kinuhanan kayo ng lisensya? Paano kayo nakuhanan ng lisensya nang wala kayong ano? Kasi may ano yun ah. Paano kayo nakuhanan nang hindi kayo kasama? Yun ang tanong. Oo, dapat kasama kayo. Kasi pipicture Guys, kayo. wait lang, biometric ka. Biometric yun ah. Alam ko ngayon, sabi nga sa amin, kahit may fixer, kailangan mo pa rin yung itsura na parang nag-ano ka. Uy, Exam. kahit ganun din na pero kailangan pa rin talaga ng pirma niyo. May pirma yun eh. Exam, basta nakuhaan ka na nag-exam, tapos signature tsaka mukha mo. Saan niya kukunin? Oo, signature. Edit niya yung mukha ko sa Facebook. Signature talaga tsaka mukha. Kasi ako kumuha din ako ng lisensya. Pirma niyo tsaka ano talaga. Oo. 2 beses ako kung nakaano na ng kahit nga dito sa ibang bansa kailangan talaga biometric. Ito yung point. Hindi na kami kailangan kasi nga, yung gumagawa ng LTO, connected din sa kanila. Why? Eh ganito lang, isa lang ibig sabihin yun, scam din. Isa lang ibig sabihin yun, scam din. Kasi kahit anong gawin niya, kung dadaan talaga na original talaga na sa LTO yun, kakailanganin kayo. Sabihin natin, ang kaya lang nilang gawin, appointment. Oo, pwede kayong i-appoint. Appointment, pero kayo yung talagang pupunta doon, pipicturan kayo, may pirma talaga yun, visible na pirma yun. Oo. Kasi biometric yun eh, biometric. Kasi kung kung meron na nung thumbprint ngayon sa likod na hinihingi or kahit anong fingerprint, no? Kahit sabihin mo picture sila, hindi nila basta magagawa. Mapapabilis lang nila yung process. At saka Papsi, kahit yung picture, hindi naman pwedeng isend mo lang na 2x2 picture, talagang pinipicturean ka talaga in the front. Talaga yung dapat pasalamatan niya na hindi alam ng parents ko yung pinanggagawa niya. Kasi alam nyo, hindi makakatakas yan. Alam niyo ba, dati, nangyari din yan, na-scam din yung ate ko before, na isang bakla nung dibu niya. Naalanganin yung ate ko. Kasi nga, yung ginastos namin sa gown, almost 60,000 sa isang gown lang. Tapos, yun, walang gown na dinala, walang sumulpot sa amin. Tapos, naghanap kami for almost ilang oras. Like, sobrang rush na paghanap ng gown. Bet, ang ina, pasalamat ka talaga, hindi alam ng parents ko. Kasi pag alam to, siguro pati pamilya mo, damay lahat. Biometric ngayon. Kilala ni Mami. Biometric kahit saan kayo. Kilala ni Mami Ash yung parents ko. Alam niya ugali ng parents ko, guys. Kaya pasalamat lang talaga siya. Alam niyo, isa pa sa kung bakit sobrang higpit ko din kay Anya. Pinagkatiwala si Anya ng magulang niya sa akin, tapos nagaganito nangyayari kay Anya. So ano na lang sasabihin nila na pinabayaan ko si Anya. Totoo. Damay pa daw si kuya na inaway ako. Totoo. So lang masasabi ko sa inyo, pagtakpan nyo tropa nyo, matadamay talaga kayo, babe. Sinong umaway sa'yo, Shahira? Inaway siya ng tropa ni ano. Kasi nga, Tropa nun. yung tropa. Tapos, ulat din ako kasi Sino- sabi daw sa akin, na ER daw kahapon, wala kang alam, kaya wag kang bobo. Ginanon si Shahira. Sabi ko, totoo ba na ER siya kahapon? Nung last time nga sabi niya, mag-admit siya pero nasa Caloocan eh. Sinabi niya na ER siya ka. Na ER? Selfie nga. Ano yan? Be, alam mo ba kung anong ginagawa sa ER? Baka nakalimutan mo, nursing student ako. Anong ginagawa siya ER? Kahit kisame lang. super- Malalaman naman yan eh. Picture ka nga ng kisame. ER is not gimmickan. ER is on the hospital. Yan yung... O kahit yung tawag dito, send location ka nga. Pabobo One time. talaga. Baka nakalimutan niya, nag-aaral ako ng nursing, be.
kahit hindi pa ako nag-grade 12, may advance na ako sa pagkakaalam sa nursing. Huwag mo akong gawing bobo kasi lahat ng libro ng kapatid ko binabasa ko. Ano ka? Di ba sabi niya last time masakit daw puso niya. Ano yun? Pumunta siya ng ER kahapon, inoperahan yung puso niya. Operation room yun, be. Nagpapa-admit doon. Ang OR, operation room yun. Yung ER, katabi yun ng operation room. Nagsabi siya na Anong gagawin mo sa ER? Ano ka, i-revive? pero sa mental. Inang yan. Gigigil ako, ah. Dapat naman ko pa-hospital siya. Diretso sa mental. Hindi na Sinabihan pa si Shahira, kapal daw ng mukha ni Shahira. Wala nga alam si Shahira na ER yung tao, wala man ng awa. Be, pagtakpan mo mismo yung kaibigan mo. Shoota, nagulat din ako, daddy. Yung nagtatanggol sa kanya, 14 years old, 15 years old siya. Ilang taon na? Magto-25? Binilog na yun. Binilog na nga. 14 to 15 years old. Ilang taon na ako? Magda-19 na ako. Yung yung nagtatanggol sa kanya, bata. Anyway. Ano ko nga. Umiyak lang talaga ako, daddy, kasi nga, sobrang tagal ng oras, ng panahon na na-waste ko sa pag ko sa license ko. Isipin mo, nakapasok ako season 7, pero tangina wala akong ID, wala akong passport. Kakahiya, sila Papi Monique magpa-passport instead nandun. Malala niyan, Papsi, sabi ko nga, pag-uwi ko, balak ko sana talaga, hindi naman matagal ang bakasyon ko sa Pilipinas. Sabi ko, makasama ko lang sila Anya kasi balak ko nga tour. Isang bansa lang yung pupuntan, pero gusto ko kasama sila. Kasi paano ko isasama si Anya kung walang passport? Paano ko isasama kung walang passport? Pero sabi si uwi ka? Try that. Try that. Kasi last bakasyon ko pa, plano ko talaga, magbabakasyon ako, hindi sa Pinas. Dadaan lang ako ng Pinas, pero sa ibang bansa din. Hindi ko natuloy. Sabi ko, itutuloy ko ngayon kasi pwede kong isama sila Anya. Paano ko isasama kung wala siyang passport? Kalma mo, boss eh. Ganda pa naman sa Boss eh, huwag niya akong tatawaging sa Mas mura lang. kung yayay hindi bagay sa kanya, kapal ng mukha niya. Ito malala, sabi ko nga, isa pa kung ba't di na ako nag-up kay Anya. Disappoint ako. Siya yung nagpa-front, nagpipiling siya. Sa totoo lang naman, hindi siya admin. Walang nag-appoint sa kanya bilang admin. Bakit siya nagkukunwari? Hindi nag-admit talaga siya ng ng Android. Pinasok nga kasi, diba? Pinasok ka na